MP Boys, mga kaibigan, may laban na naman. Sa pangunguna ni Champ Jerwin ang Kahas. Of course, alam naman natin yung kanya rematch ngayong October 8 kay Martinez. Itong si Jonas Sultan, meron na pong konfirmadong laban, hindi ko pa pwedeng sabihin. Si Champ Ymer Marshall, meron na din pong paparating na laban, mga kaibigan. Ba't ganun? Ba't ganun? Ang MP Promotions Fighters, kakatapos lang lumaban, umuwi ng bansa, ngayon, balik na naman ng Amerika, may laban na naman. Bakit yung idol namin si Kangkong wala pa rin? Bakit puro fake news? Sabi, July may laban. Tapos August 6 daw may laban, wala pa rin. Tapos August 20, undercard daw ng Usyk versus Joshua, wala pa rin. Mga kaibigan. Tapos ngayon, basta daw, December may laban. Wala namang problema kung totoo. Ang kaso, hindi totoo eh. Sino bang mga contact niyong promoter sa Japan? May nag-announce na bang promotions? Si Champ Jerwin, ayan, nakalatag At saka ito pa ha. Si Champ Jerwin ngayon lalaban as challenger. Challenger si Champ Jerwin ngayon, ang champion yung Martinez. Pero, bakit ang purse pa rin ni Champ Jerwin? 6 digits. Malaki pa dun sa kikitain niya dapat nitong Kangkong na champion. Nung kalaban niya si Butler, hati pa sila sa 105 na nga lang, 105 kay USD, hati pa sila. So, nagpapakita po dito kung sino ba talaga ang nasa tamang mga kamay, mga idol. Nasa tamang kamay naman siya dati. Kinagat niya lang yung tamang kamay na nagpapakain sa kanya. Ngayon, asaan po siya ngayon? 'Di ba? Ang balita po namin sa mga iba naming OFW na kakilala, nagsosolicit sila na para meron daw pambili ng ticket. 'Di ba? Akala ko ba yung mga detractors ni Sir Sean na nasa paligid niya, sinasabihan nyo na kung ano-anong masasakit at masasamang salita si Sir Sean? We thought you knew better. 'Di ba? Sasabihin nyo pa noon, hindi, dapat ganito ginagawa ni Sean Gibbons, dapat ganito, dapat ganyan. You had your chance for a year, over a year actually na nandyan kayo. Kayo ang humawak at nagkaroon ng pagkakataon para i-direct ang kanyang karera. Asan? Yung inyong airfare, dating first class lagi yan. Lahat ng MP Promotions Fighters, mga first class. Nauwi sa ordinary, naka-economy na lang. Naka-coach na lang. Pagdating sa accommodation, dati, kukunan ng mansyon, magagandang accommodation. Ngayon, kahit hotel, hindi maka check-in sa hotel. Ang ginagawa, nagpapakup-kup sa mga fans para libre. Pangatlo, yung kanyang food for the whole duration ng training camp. Dati nung nasa pangangalaga pa siya ni Sir Sean, talagang walang tawag dito, hindi nagkaroon ng pagkakataon na magutom, magkaroon ng shortage. Ngayon, mga kaibigan, gumagamit ng credit card ng iba. Shoutout sa iyo, Punas, ha, 'di ba? Na ikaw, si Punas, mga kaibigan, he is proudly spreading the news na siya daw po ang noon na sabi niya na siya daw ang nag-encourage dito kay former champion na iwanan ang MP Promotions, ang TGB Promotions at ang PBC. Okay? So because they thought na they knew better Akala nila kapag daw po umalis sila ay yung mga laban na bin for him is matutuloy. Again, the fight against Nonito Donaire, Champ Nonito, dapat last year, ang kanyang estimated purse is $1 million. Saan na uwi ngayon? Nga. Yung kanyang laban kay Naoya Inoue, dapat this year, March or April, kasi fix na po yun Inaayos na ni Sir Sean ng TGB at PBC. Pumayag na sila na co-promotion. Yung estimated purse nun, mas malaki of course, kesa sa laban niya against Donaire. But,
Ang akala nila na laban na matutuloy kahit wala sila sa MP, TGB at PBC, doon po sila nagkakamali. Again, as per JMC at as per Attorney Ed Tolentino, boxing is business. Boxing is politics. Boxing is a game of strong connections. Totoo po yun. Totoo po yun. Ang boxing hindi po yan, basta champion, okay na yan. Hindi, palakasan po yan ng may kapit, ng may hawak sa'yo, whether you like it or not. Ngayon, ang question dito. Now that his US visa was already revoked, and sabi ng isang immigration attorney, a revoked visa is actually, bad compared to having a unexpired US visa na nag-overstay ka, kasi pwede pang parang medyo may leeway pa yun, lalo na pandemic, baka pwede pang pagbigyan, di ba? But yung revoked visa mahirap, kasi ibig sabihin nun, nagkaroon ka ng, lalo na yung visa mo is non-immigrant worker. Ibig sabihin, pag yung na-revoke yung visa mo ng iyong promoter or ng iyong employer, ibig sabihin mayroong problema, nagkaroon ng problema. And how can you justify that if you try to renew your US visa? Yan po nangyayari sa kanila ngayon. Wala po silang, hindi po sila makakuha ng US visa. Ngayon, the question is, pag lumaban ba, ano ang setup? Ano ang mangyayari pag itong si Kangkong ay lumaban pa? As per Sir Sean Gibbons, yes, it is still possible for him to fight. But the question is, mga kaibigan, ang non-title bout plus you're coming from inactivity plus wala ka na sa rankings, pag nasa US ka, malaki na yung 5 to 8,000 US dollars. US pa yun How much more pag wala ka sa US? So, bababa pa yung 5,000 to 8,000 US dollars. So, sige, ibigay na natin yung gitnang presyo. If you fight for a non-title bout, coming from an inactivity, and then wala ka na sa rankings, ipagpalagay natin, bigyan natin ng gitnang presyo, 5,000 US dollars. Magkano lang yun? Magkano lang yun, mga idol? 250,000 pesos lang. See? Ngayon, ilang laban bago mo matapatan yung purse mo dati ng under MP promotions ka pa? Under PBC, under TGB. Last time, ang iyong take home is 11 million. How can you compare 250,000 gross sa 11 million net? Diba? Again, makakailang laban ka na. Siguro mga 50 na laban ka bago mo makuha yung dating pera mo na nakukuha nung ikaw pa ay nasa mga tamang tao. Well, yun lamang mga idol. It's too late. It's too late the hero, mga idol. Bakit? Wala na po Kung may chance pa sana, okay pa sa mga big bosses. Pwede pa, pero wala na po. It's over. And what you're doing right now is just, you're just training for you to have a content. Diba? So, yun lamang po. Again, open na yung mga tao. Nakikita ko sa comment section, huwag nyo kaming lokohin. Puro kayo paasa. Dapat yung totoo lang. Diba? O puro kayo announcement. Sinong source nyo? Ang source po nila isang dating nakulong, isang tagatali ng bangka. How can you consider those guys na legitimate source? Diba? Ang source na lehitimo, let's say, mga media. Diba? Mga tao sa media, yan, lehitimo yan. Let's say, promoter nag-announce, nagpa-press release, lehitimo yan. Anong sabi ni Sir JMC Asat? Sige, may nagtanong dun sa live nila. May laban po ba? Alam mo, kung may laban, kami unang makakaalam yan. Kasi ipapasa sa media yan for press release, which is tama. Ganun po ang ginagawa sa lehitimong mundo ng palakasan, mapaboxing man yan, basketball o whatsoever. Sabi pa nila Attorney Ed, ano yan? Sige, kahit sino na lang, kahit mantataho na lang, basta makalaban lang. Basta totoo pero ano sabi nila, pag yan totoo, kami unang makakaalam yan. Which is, totoo po yun. Diba? Pag may laban po yan, press release yan agad.
Kahit malayo pa, kahit wala pang official announcement, yung mga media po, lalo na yung mga ESPN, mga taga-ABS, GMA, yan, nalalaman nila agad yan. Kasi they have the capability to confirm that to the promoters. Ganun po kasi ang ginagawa. May rumors na lalaban si ganyan. Ang gagawin ng mga nasa mainstream media, yung mga kaibigan natin sa mainstream, kukontakin nila. Totoo ba to? Wala eh. Wala pong ganun. Ibig sabihin, di ba? Bahala na kayo kung gusto nyo magpa-fake news, di ba? And again, we are not affiliated with one another. Ako, si Sir JMC Asat, si Sir Ed Tolentino. Hindi po. Mga ano po sila, mga objective na mga mamamahayag. Base po sa kanilang talagang ekspertong pananaw. So, yun lang po mga kaibigan. Mamaya-maya po magla-live po ako sa aking YouTube channel, mga idol, and kita-kita po tayo doon. Maraming salamat. Peace.